Dati kayang-kaya pa ni Ate Lorna ang umakyat sa hagdan ng walang alinlangan. Bawat umaga, nagsusuot siya ng rubber shoes, dala ang kanyang maliit na basket at namimili ng mga sariwang prutas sa palengke. Mangga, saging, pinya, ubas, lahat ng palagay niyang masustansya. Para ito sa lakas ng tuhod ko, sambit niya sa sarili habang maingat na inilalagay ang mga bunga sa kanyang mesa. Pero nitong mga huling buwan, may napapansin siyang kakaiba. Hindi na ganoon kadali ang bawat hakbang. Ang dating mabilis na lakad, ngayon ay may kasamang paghingal. Pagkatapos kumain ng prutas sa almusal, nakakaramdam siya ng bigat sa mga hita. Minsan, parang may paninikip sa tuhod. Akala niya'y dahil lang ito sa edad. Pero habang tumatagal, mas nararamdaman niya ang panghihina na hindi niya maipaliwanag. Kaya kung isa kang senyor na katulad ni Ate Lorna, na iniisip mong tama na ang ginagawa mo para sa iyong kalusugan, baka ito na ang tamang oras para pag-isipan ulit ang ilang bagay. Dahil may mga prutas na bagamat matamis sa dila ay maasim sa epekto. Mga prutas na iniisip mong ligtas, pero sa katawan ng isang may edad, maaring tahimik na sumisira sa sirkulasyon, kasukasuan at lakas ng binte. Hindi ito pananakot, ito'y paalala. Dahil habang dumarami ang senior citizens sa Pilipinas, dumarami rin ang mga tahimik na kaso ng pananakit ng tuhod, paninigas ng binti at paminsang pagkadapa na akala natin ay basta epekto lang ng pagtanda. Ang hindi alam ng marami, may koneksyon ito sa araw-araw na kinakain, lalo na sa mga prutas na may mataas na natural sugar, fructose, acid at uric acid triggers. Sa video na ito, ilalantad natin ang 8 prutas na akala mo'y mabuti pero tahimik palang sumisira sa lakas ng iyong mga binti. Prutas na maaaring dahilan kung bakit masakit ang iyong kasukasuan o kung bakit parang mas bumabagal ang kilos mo tuwing umaga. At hindi lang ito basta listahan. Ipapaunawa namin sa iyo kung bakit, paano at ano ang pwedeng ipalit para hindi mo kailangang isugal ang iyong kalusugan. Dahil kung kalusugan sa pagtanda ang usapan, hindi sapat ang basta masustansya sa paningin. Dapat ay angkop din sa katawan ng isang senior. Kung mahalaga sa iyo ang malusog na pamumuhay sa edad 60 taon pataas, ang kalayaan sa kilos at ang lakas ng iyong mga binti, samahan mo kami hanggang dulo. Baka ito na ang sagot sa tanong mong matagal mo nang kinikimkim. Bakit parang hirap na akong maglakad? Kung isa ka sa mga nakaka-relate, basahin mo hanggang dulo. Ika-1. Pinya, tahimik na tagapagdala ng impeksyon. Sa unang tingin, mukhang walang kasalanan ang pinya. Matamis, makatas, at karaniwang iniuugnay sa good digestion. Pero para sa mga senior, ang pinya ay maaaring hindi kasing bait gaya ng inaakala. May taglay itong enzyme na tinatawag na bromelain na kilala sa pagpapalambot ng laman at pagtulong sa pagtunaw ng pagkain. Ngunit alam mo ba na ang bromelain ay maaaring makipag-interact sa ilang gamot tulad ng blood thinners? Posible nitong palakasin o pahinain ang bisa ng iniinom mong gamot na hindi mo agad mararamdaman pero unti-unti mong makikita ang epekto sa katawan mo. Bukod sa bromelain, ang pinya ay may mataas ding natural sugar at acid content. Kapag pinagsama ito sa isang katawan na may mabagal na metabolism at mahinang sirkulasyon, karaniwang kondisyon ng mga may edad, maaaring magdulot ito ng pamamaga sa mga kasukasuan. Kaya kung napapansin mong may pananakit ng tuhod, pamamaga ng bukong-bukong o kaya'y bigat sa hita pagkatapos ng pagkain, baka ito na ang palatandaan. Isang karaniwang reklamo ng mga senior ay yung tipong, parang may hapdi sa ilalim ng tuhod ko tuwing umaakyat ako ng hagdan. Isa pa, parang namamanhid ang hita ko kahit hindi ako pagod. Hindi nila iniisip na ang pinya na kinakain nila tuwing merienda ay may kinalaman dito.
Pero sa katotohanan, ang blood sugar spike na dala ng pinya ay maaaring nagpapalala sa iyong nararamdaman. At kung may arthritis ka o chronic inflammation, ang mataas na acidity ng pinya ay parang gasolina sa apoy. Imbis na humupa ang kirot, lalo pa itong titindi. May mga ulat ng matatandang nakakaramdam ng paninigas ng kasukasuan at pabigat na binti pagkatapos kumain ng ilang hiwa lang ng prutas na ito. Ang mas delikado pa, tahimik ang epekto ng pinya. Walang senyales sa simula. Pero sa loob ng ilang linggo o buwan, napapansin mong hindi na kasing gaan ang katawan mo gaya ng dati. Baka mas madalas ka nang napapaupo o baka mas natatagalan ka nang bumangon mula sa kama. Kaya kung iniinom mo ang pinya juice araw-araw o ginagawa mo itong dessert pagkatapos ng bawat kain, panahon na para maging mapanuri. Hindi naman nangangahulugang kailangang iwasan ito habang buhay. Pero dapat ay may tamang dami, tamang oras at higit sa lahat, may tamang kaalaman. Dahil sa pagtanda, hindi na sapat ang basta masarap o natural. Dapat ay ligtas, lalo na kung ang pinag-uusapan ay ang lakas ng iyong mga binti. Ikalawang saging, matamis, pero maaaring mapanlin lang. Isang prutas na halos araw-araw makikita sa hapagkainan ng maraming Pilipino, lalo na ng mga senyor, ay ang saging. Madalas itong ikinakabit sa lakas, potassium at magandang daloy ng dugo. Pero alam mo ba na para sa isang katawan na may edad na, ang sobrang saging ay maaaring magdulot ng hindi inaasahang epekto? Si Mang Isko, 72 taon, dating karpintero, ay may simpleng pamumuhay. Bawat umaga, isang tasa ng kape at 2 saging ang kanyang almusal. Akala niya ay tama at sapat ito para sa kanyang katawan. Ngunit nitong huling mga buwan, napapadalas ang paninigas ng binti niya tuwing gabi. Minsan, nagigising siya sa pulikat sa hita. Akala niya ay dahil lang sa kakulangan ng stretching. Pero nang pinayuhan siya ng doktor na bawasan ng saging, doon lang niya naisip. Baka ito nga ang dahilan. Ang saging ay may taglay na natural na asukal na mabilis tunawin sa katawan. Kapag ito ay naproseso agad, bigla itong nagpapataas ng blood sugar level. At sa mga seniors na may mabagal na insulin response, ito ay maaaring magdulot ng insulin resistance sa katagalan. Anong epekto nito? Mas bumabagal ang sirkulasyon ng dugo, tumitindi ang pamamaga ng mga kasukasuan, at humihina ang lakas ng mga binti. Dagdag pa rito, ang saging ay maaaring magpanatili ng sobrang fluid sa katawan, lalo na kung may problema sa puso o kidney ang isang senior. Ito ang dahilan kung bakit may mga matandang nakakaramdam ng pamamaga sa bukong-bukong, tuhod o binti pagkatapos kumain ng saging. Tahimik ang epekto, hindi agad mararamdaman. Pero sa paglipas ng linggo o buwan, kapansin-pansin ang paminsan-minsang paninigas, pananakit at hirap sa paglakad. Isa pang dapat tandaan, hindi porket natural at walang preservatives ay automatic ng ligtas, lalo na kung araw-araw at maraming dami ang konsumo. Ang Senior Health Tips Philippines ay paulit-ulit na nagpapaalala. Pagdating sa edad 60 pataas, bawat kinakain mo ay may mas matinding epekto sa katawan. Hindi gaya nung bata pa tayo. Kung ikaw ay palaging kumakain ng saging tuwing merienda o almusal at napapansin mong may mga biglaang kirot, paninigas ng binti o panghihina ng tuhod, subukang ipos ito. Obserbahan ang katawan mo sa loob ng ilang araw. Minsan ang simpleng pagbabawas ay may malaking epekto. Hindi masama ang saging, pero hindi rin ito automatic na kaibigan ng katawan sa pagtanda. Tandaan, ang layunin ay hindi lang mabuhay, kundi kumilos ng malaya at walang iniindang sakit. 3 ubas, maliit pero malakas magpamaga. Marami sa atin ang naniniwalang ang ubas ay isa sa pinaka-healthy na prutas. Maliit, makatas, madaling kainin, at puno raw ng antioxidants. Pero sa katawan ng may edad, ang ubas ay maaaring magdala ng problema
sa hindi inaasahang paraan. Alam mo ba na ang ubas ay mataas sa fructose, isang uri ng asukal na diretso sa atay ang punta? Sa murang katawan, kaya pa itong iproseso. Pero sa mga seniors, ang atay ay mas sensitibo na. Ang sobrang fructose ay maaring maging asido-uriko sa katawan. At kapag tumaas ang uric acid, dito na nagsisimula ang pananakit ng kasukasuan, lalo na sa paa, bukong-bukong at tuhod. Si Aling Nena, 69 na anyos, ay sanay kumain ng ubas tuwing hapon habang nanonood ng TV. Isang mangkok halos araw-araw. Pero nitong nakaraang buwan, napapansin niyang parang may kirot ang kanyang hinlalaki sa paa tuwing gabi. Kalaunay may paninigas na rin sa likod ng tuhod. Nang kumonsulta siya sa health center, pinayuhan siyang bawasan ang ubas at obserbahan ang katawan. Pagkaraan ng 2 linggo, lumiit ang pamamaga at nabawasan ang kirot. Ang fructose din ay tahimik na nagpapataas ng inflamasyon sa katawan. Hindi lang sa kasukasuan kundi pati sa kalamnan. Kaya kung napapansin mong parang laging masakit ang hita mo o parang laging namamaga ang binti mo kahit konting lakad lang, posibleng may kinalaman ito sa ubas. Lalo na kung nakakakain ka ng 2 o 3 dakot sa isang upuan na madalas mangyari dahil maliit at masarap ito. Dagdag pa, ang mga ubas na imported o seedless ay kadalasang mas mataas pa ang sugar content kaysa sa lokal. Kaya kung ikaw ay senior na may mataas na blood sugar o may kasaysayan ng gout o arthritis, mag-ingat. Ang simpleng snack na akala mo'y pampalusog ay maaring tahimik na nagpapahirap sa iyong galaw. Hindi sinasabi rito na masama ang ubas para sa lahat. Pero sa edad na 60 pataas, mahalagang kilalanin ang epekto ng bawat kinakain sa ating katawan. Lalo na kung layunin mong manatiling aktibo, makalakad ng maayos, at hindi nakadepende sa ibang tao sa araw-araw mong buhay. Kaya kung ikaw ay senior na madalas mangalay, manginig ang binte, o mapagod sa simpleng pag-akyat ng hagdan, subukang alisin muna ang ubas sa iyong diet ng ilang linggo. Baka ito ang sagot sa tanong na matagal mo nang iniisip, bakit parang lagi akong namamaga o mabigat ang paa ko? Tandaan, hindi lahat ng maliit ay inosente. Minsan, ang pinakamaliit ang pinakamatinding epekto. Ika-4 na pakwan, ang peking tagapawi ng uhaw. Ang pakwan ay prutas na paborito ng marami tuwing tag-init. Makatas, malamig, at parang tubig lang kung kainin. Kaya't madalas itong kainin ng mga matatanda bilang pampalamig o pampatanggal ng uhaw. Pero ang hindi alam ng marami, ang pakwan ay maaaring magdala ng tahimik na panganib sa mga may edad na. Bakit? Dahil sa likod ng preskong lasa nito, ang pakwan ay may mataas na glycemic index. Ibig sabihin, mabilis nitong pinapataas ang blood sugar level, katulad ng ginagawa ng candy o soft drinks. Para sa mga bata o aktibong katawan, madaling maibalik sa normal ang asukal sa dugo. Pero para sa mga senior na may mabagal na metabolismo at mahinang insulin response, ito ay delikado. Kapag palaging tumataas at bumabagsak ang blood sugar, ang katawan ay napipilitang magtrabaho ng doble. Ang resulta, inflamasyon sa mga kasukasuan, pananakit ng binti at panghihina ng kalamnan. Maraming matatanda ang nakararanas ng paninigas ng tuhod at balakang pagkatapos lang kumain ng ilang hiwa ng pakwan, lalo na kung ito ay hapon o bago matulog kinain. Si Lola Merly, 74 na anyos, ay sanay kumain ng malamig na pakwan tuwing tanghali. Minsan, kalahating bilog ang nauubos niya sa isang upuan. Noong una, akala niya'y nakakatulong ito sa kanyang hydration. Pero napansin niyang tila mas mabilis siyang mapagod at laging mabigat ang kanyang mga paa. Sa konsultasyon sa health worker sa barangay, inirekomendang bawasan ng pakwan at palitan ito ng berries o papaya. Isa pang issue sa pakwan ay ang hidden sugar load nito.
Dahil halos tubig lang ang pakiramdam, hindi mo namamalayan na sobra na pala ang nakain mo. Mula sa isang slice, nagiging 2, 3, hanggang kalahating prutas. Sa bawat dagdag na hiwa, tumataas ang pressure sa blood sugar at lumalala ang pamamaga sa mga litid at kasukasuan. Kung ikaw ay senior na may history ng arthritis, diabetes, o mahina na ang sirkulasyon, dapat ay maging maingat sa pagkain ng pakwan. Hindi ibig sabihin na hindi na pwedeng kainin, pero dapat ay kontrolado. Ang kalusugan ng mga binti mo ay hindi lang nakadepende sa iniinom mong gamot, nakadepende rin ito sa araw-araw mong kinakain. Kaya't kung iniisip mong safe ang pakwan dahil parang tubig lang ito, tandaan mo, hindi ang lasa ang basehan ng epekto, kundi ang nilalaman. At sa edad na 60 pataas, bawat kagat ay may kabayaran. Maganda sa pakiramdam, pero maaring nagpapabigat sa iyong mga hakbang. Kung napapansin mong laging pagod ang binti mo, parang namamaga ang bukong-bukong, o parang lumalala ang paninigas ng tuhod, baka panahon na para tanungin ang sarili, safe pa ba talaga ang pakwan para sa katawan ko ngayon? Ika-5 kahel, maasim sa panlasa, masakit sa kasukasuan. Ang sikreto, citrus acid. Isa ito sa mga pangunahing sangkap ng kahel na maaaring makairita sa loob ng katawan. Kapag pumasok ang citrus acid sa isang katawan na may edad, lalo na kung may arthritis o chronic inflammation, parang gasolina sa apoy ang epekto. Lalo nitong pinapalala ang pamamaga sa tuhod, balakang, at iba pang kasukasuan. Si Mang Berting, 70 anyos, ay mahilig uminom ng orange juice tuwing umaga. Akala niya'y ito ang tumutulong sa kanya laban sa ubo at sipon. Pero sa mga nakaraang buwan, napapansin niyang parang mas madalas at mas matindi ang pananakit ng tuhod niya sa tuwing umaga. Hindi niya inisip na may connection ito sa iniinom niyang juice. Pero nang bawasan niya ito, unti-unting gumaan ang pakiramdam ng kanyang mga tuhod. Bukod sa citrus acid, ang kahel ay may taglay ding natural sugar na maaaring magdulot ng blood sugar fluctuation. Kapag pinagsama ang sugar at acid sa isang katawan na may edad, ang epekto nito ay matinding inflammation sa kasukasuan. Kaya kung ikaw ay senior na may nararamdamang kirot tuwing gumigising o parang laging matigas ang tuhod tuwing umaga, baka ang kahel ang tahimik na dahilan. Isa pang hindi napapansin, ang orange juice na mabibili sa grocery ay kadalasang may dagdag na sweetener o preservatives, lalo na kung hindi freshly squeezed. Kaya't kahit iniisip mong ito ay healthy, maaaring ito'y masyado ng processed para sa katawan mo ngayon. Sa halip na makatulong, baka ito pa ang nagpapabigat sa pakiramdam mo tuwing gumagalaw ka. Ang pinakamahirap sa epekto ng kahel ay hindi agad ito mararamdaman. Tahimik itong nagpapalala ng kondisyon sa loob ng katawan. Kaya't kung ikaw ay may edad 60 taas at may kasaysayan ng pananakit sa kasukasuan, maging mapanuri sa bawat kagat at higop. Kung nakararamdam ka rin ng mga sintomas na ito, i-comment mo ang salitang lakas. Gusto naming malaman kung gaano karami sa atin ang may parehong karanasan. At kung hindi mo pa nagagawa, pindutin mo ang subscribe para wala kang mamiss sa mga kaalamang ganito para sa katawan mong kailangang alagaan. Minsan, ang pinakakaraniwan at pinakamatagal mo nang kasama sa hapagkainan ng siya palang pinagmumula ng discomfort. Kaya't tanungin ang sarili, masarap nga ba talaga ito para sa katawan ko ngayon? O masarap lang sa panlasa? Sa pagtanda, ang kalusugan ay hindi na lamang tungkol sa dami ng kinakain, kundi sa kalidad at epekto nito. Ang bawat senior ay may karapatang makagalaw ng maluwag, maglakad ng walang sakit, at mamuhay ng hindi inaalala ang bawat hakbang. Pero kailangan, alam mo kung alin ang tunay na kaibigan ng katawan mo, at alin ang kahel na maasim hindi lang sa dila, kundi sa kasukasuan mo rin. Ika-6 na berdeng mansanas, lihim na sanhi ng pananakit ng binte. Sa unang tingin,
parang inosente ang berdeng mansanas. Malutong, hindi masyadong matamis at madalas itinuturing na mas safe kaysa sa pulang uri. Kaya't marami sa ating mga senior ang ginagawa itong paboritong merienda, lalo na kapag nagbabawas ng asukal. Pero alam mo ba, ang berdeng mansanas ay maaaring may masamang epekto sa katawan mo na tahimik pero tuloy-tuloy. Isa sa mga pangunahing sangkap nito ay ang asidong malik, ang nagbibigay ng asim sa prutas. Bagamat ito ay natural, maaaring magdulot ito ng iritasyon sa mga kasukasuan, lalo na kung may edad ka na. Sa mga batang katawan, walang problema ito. Pero sa katawan ng isang senior, ang acid ay maaaring maging mitsa ng pananakit ng balakang, tuhod at hita. Si Ate Lina, 66 na anyos, ay palaging may baon na berdeng mansanas tuwing hapon. Akala niya ito ang pinaka-safe na prutas dahil hindi ito kasing tamis ng ibang prutas. Pero sa mga nakaraang linggo, nararamdaman niya ang kakaibang init sa paa at minsan ay paninigas ng tuhod pagising sa umaga. Noong tinigil niya pansamantala ang pagkain nito, napansin niyang unti-unting humupa ang mga sintomas. Bukod sa malic acid, ang berdeng mansanas ay may taglay ding natural sugar kahit hindi ito halatang matamis. Para sa mga may edad, lalo na iyong may mabagal na metabolismo, ang sugar na ito ay maaaring magdulot ng blood sugar fluctuations na nagpapahina sa kalamnan, nagdudulot ng pulikat at nagpapalala ng pagkapagod sa binti. Isa pa sa mga panganib nito ay ang madalas na oras ng pagkain. Karamihan sa mga seniors ay kumakain nito bilang merienda o bago matulog, kung kailan ang katawan ay dapat nagpapahinga. Ang resulta, mas matagal ang epekto sa katawan at mas malakas ang posibilidad na makaipon ng acid o sugar overnight. Kung ikaw ay may edad 60 taas at nararamdaman mong parang laging pagod ang binti mo o may paninigas tuwing umaga, subukang pansamantalang alisin sa dieta ang berdeng mansanas. Obserbahan ang katawan sa loob ng 1 linggo. Baka ito ang dahilan sa likod ng mga sintomas na akala mo'y parte lang ng pagtanda. Hindi masama ang mansanas, pero hindi rin ito laging angkop sa lahat, lalo na kung ikaw ay senior na nais manatiling malakas at malaya sa galaw. Sa bawat kagat, tanungin ang sarili, nakakatulong ba ito sa katawan ko ngayon o baka pabigat na pala? Tandaan, ang mga prutas na healthy noon ay maaring hindi na angkop ngayon. Dahil sa edad, ang katawan ay may bagong pangangailangan at ang tunay na kalusugan ay nagsisimula sa tamang pagpili. 7 mangga, ang bomba ng asukal sa binti ng seniors. Para sa maraming Pilipino, ang mangga ay hindi lamang prutas, ito'y bahagi ng kultura. Paborito ng bata, matanda, mayaman o simpleng mamamayan. Pero sa likod ng kanyang matamis na lasa at makatas na laman, ang mangga ay maaaring maging isang tahimik na banta, lalo na sa katawan ng mga senior. Ang mangga ay kilala sa napakataas na natural sugar content. Sa bawat kagat, parang wala lang, pero sa loob ng katawan, mabilis itong nagpapataas ng blood sugar level. At kapag ito'y biglaang tumaas, sinusundan ito ng biglaang pagbaba. Isang siklo na nakakapagod para sa katawan, lalo na kung ikaw ay may edad. Si Mang Ruben, 71 taon, ay palaging may hinog na mangga sa kanyang mesa. Gabi-gabi ginagawa niya itong panghimagas. Ngunit sa mga nakaraang linggo, naramdaman niyang parang may kirot sa kanyang paa at tuhod tuwing hapon. Minsan, may pakiramdam pa siyang parang may kuryenteng dumadaloy sa kanyang mga daliri sa paa. Ayon sa payo ng kanyang doktor, sinubukan niyang iwasan ang mangga. Sa loob lamang ng 1 linggo, napansin niyang bumaba ang antas ng pananakit at paminsan-minsan na lamang ang paninigas. Bakit ito nangyayari? Dahil ang sobrang asukal ay hindi lamang nakakaapekto sa energy level. Ito rin ay may kinalaman sa inflammation ng mga kasukasuan.
Ang mga bahagi ng katawan na may mahinang sirkulasyon tulad ng binte, bukong-bukong at tuhod ang unang naaapektuhan. Maaaring maranasan mo ang pamamaga, kirot o paninigas sa mga bahaging ito, lalo na kung palagi kang kumakain ng mangga. Dagdag pa rito, ang mangga ay sobrang sarap, kaya madaling maparami ang kain. Isang hiwa lang ang plano, pero nauuwi sa 3 piraso. At bawat dagdag ay dagdag na asukal sa katawan. Ang resulta, hindi lang pagtaas ng blood sugar, kundi pagsabog ng pamamaga at kahinaan sa mga binte. Kung ikaw ay isang senior na may problema sa blood sugar, diabetes, o madalas makaranas ng pananakit sa lower body, mainam na limitahan ang pagkain ng mangga. Hindi kailangang tanggalin agad-agad, pero dapat bantayan ang dami, oras ng pagkain at epekto nito sa iyong katawan. Sa pagtanda, ang layunin ay hindi lang basta makakain ng masarap, kundi makagalaw ng maluwag. Kaya sa bawat subo ng mangga, itanong mo, ito ba'y pampasarap lang ng panlasa o nagpapahirap na sa katawan? Ang kalayaan mong gumalaw ay nakasandal sa tibay ng iyong mga binti. Huwag mo itong ipagpalit sa tamis na pansamantala. 8 atis, ang tahimik na pampabigat sa binti ng may edad. Ang atis o sugar apple ay madalas inaakalang ligtas na prutas. Dahil sa malambot nitong laman at natural na tamis, ginagawa itong dessert o merienda ng maraming seniors, lalo na sa mga probinsya. Pero alam mo ba, ang atis ay maaaring magdala ng tahimik ngunit tuloy-tuloy na epekto sa iyong katawan. Lalo na sa lakas ng iyong mga binti, ang atis ay may napakataas na fructose at natural sugar content. Sa unang kagat, parang panghimagas lang. Pero kapag araw-araw mo itong kinakain, maaari nitong pataasin ang iyong blood sugar sa paraang hindi mo agad nararamdaman. Sa katawan ng isang senior, ito ay maaaring magdulot ng pamamaga ng paa, pangangalay ng hita at paninigas ng tuhod. Si Aling Cora, 68 anyos, ay mahilig sa atis tuwing hapon. Nilalagyan pa niya ito ng konting gatas minsan para sa dagdag na sarap. Ngunit sa mga nakaraang linggo, napapansin niyang parang mas mabilis siyang mapagod. Minsan parang may sumasakit sa likod ng kanyang tuhod kahit saglit lang siyang naglakad. Nang inihinto niya ang pagkain ng atis sa loob ng 2 linggo, napansin niyang bumalik ang gaan sa kanyang paglalakad. Bukod sa asukal, ang atis ay may mataas na glycemic load. Ibig sabihin, kahit hindi kasing tamis ng mangga o ubas ang lasa, maaari pa rin itong magdulot ng biglaang blood sugar spike. Ito ay maaaring mag-trigger ng inflammation sa kasukasuan na nagdudulot ng kirot at paninigas, lalo na kung may arthritis ka o iba pang joint condition. Isa pa sa mga problema sa atis ay ang maling akala na ito'y light fruit. Dahil sa texture nitong parang puding, hindi mo agad mararamdaman ang epekto. Pero ito ay pampabigat sa katawan kapag naipon na sa araw-araw na pagkain. Lalo na kung sinasabayan ito ng iba pang matatamis na prutas. Kung ikaw ay senior na gustong manatiling malakas ang mga binti at iwas sa pananakit habang naglalakad, subukang bawasan ang atis. Obserbahan ang katawan mo sa loob ng 7 araw. Baka ito ang tahimik na salarin sa likod ng iyong parang walang lakas na binti. Ang prutas ay regalo ng kalikasan, pero hindi lahat ng regalo ay akma sa lahat ng panahon ng buhay. Sa pagtanda, ang tamang prutas ang maaaring maging kaibigan mo o tahimik na kalaban. Piliin mo ang prutas na hindi lang masarap, kundi sumusuporta rin sa iyong kalayaan sa bawat hakbang. Ngayong naisa-isa na natin ang 8 prutas na maaaring tahimik pero tuloy-tuloy na nagpapahina sa lakas ng iyong mga binti, panahon na para balikan ang pinakamahalagang tanong, pili ba ang kinakain mo o basta na lang kung ano ang nakasanayan? Marami sa atin, lalo na ang mga senior, ay lumaki sa paniniwalang basta prutas, ito'y ligtas. Pero sa pagtanda,
nagbabago ang katawan. Ang sirkulasyon ay bumabagal. Ang kalamnan ay hindi na kasing tibay. Ang kasukasuan ay mas sensitibo sa asido, asukal at pamamaga. At ang mga prutas na dati nakatutulong, ngayon ay maaring unti-unting sumisira. Hindi ito ibig sabihing hindi na pwedeng kumain ng mangga, ubas o saging. Ang sinasabi natin, maging mapanuri, kilalanin ang katawan mo, obserbahan ang epekto ng bawat kinakain. Dahil sa huli, ang katawan mo ang magsasabi kung alin ang kaibigan at alin ang nagpapabigat sa bawat hakbang. Kung nais mong mapanatili ang kalayaan sa paglalakad, ang ginhawa sa bawat galaw, at ang lakas ng iyong mga binti, mahalagang piliin ang tamang pagkain at iwasan ang mga prutas na baka hindi na angkop sa kalagayan mo ngayon. Ang bawat senior ay may karapatang mamuhay ng magaan, makalakad ng walang kirot, at makasama ang pamilya sa mga lakad ng may ngiti. Pero kailangan itong pagtrabahuhan. At ang unang hakbang, pagpili. Maraming salamat sa iyong pagtutok hanggang dulo. Ang desisyong tapusin ang video na ito ay hindi lang basta panonood. Isa itong deklarasyon na mahalaga sa iyo ang sarili mong lakas at kalusugan. Kung may natutunan ka, huwag mahiyang ibahagi ito sa iba. Maaring sa simpleng pag-share mo, may isa pang senior na makakaiwas sa pananakit at panghihina. Tandaan mo, ang kalayaan mo ay nakasandal sa lakas ng iyong mga binti. Alagaan mo ito araw-araw. Gusto mo bang malaman kung gaano ka pa katagal mabubuhay pagkatapos mong tumuntong ng edad 70? Alam mo, habang tumatanda tayo, mas nagiging mahalaga ang bawat taon. Mas iniingatan natin ang ating kalusugan, mas pinapahalagahan natin ang oras, at mas iniisip natin ang kahulugan ng mahabang buhay. Pero ang tanong, paano mo malalaman kung gaano ka pa katagal mabubuhay? Minsan, hindi mo na kailangan ng doktor, x-ray o mamahaling check-up para makita ang future mo. Minsan, ang sarili mong katawan na ang nagbibigay ng mga senyales. Tahimik lang pero klaro, parang bulong ng kalikasan na nagsasabing, ito ang kalagayan mo ngayon. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang 7 senyales na sinusuportahan ng siyensya, mga palatandaan na ayon sa pag-aaral ng mga doktor at researchers ay may koneksyon sa haba ng buhay ng mga taong lampas 70. Ito ay hindi mga haka-haka o pamahiin. Hindi rin ito base lang sa swerte. Ang mga palatandaang ito ay nakabase sa tunay na karanasan ng mga matatandang masigla, matibay at mahaba ang buhay. At higit sa lahat, ito ay mga bagay na maaari mong baguhin, pagbutihin at palakasin. Kaya kung gusto mong malaman kung ano-ano ang mga senyales na dapat mong bantayan at kung paano mo maiaayos ang mga ito habang may oras pa, manatili ka sa video hanggang dulo. Dahil baka isa na sa mga senyales na ito ang tahimik ng kumakatok sa iyo. Handa ka na ba? Tara, simulan na natin. Senyales number 1, bilis ng paglalakad. Simpleng galaw, malalim na ibig sabihin. Akala natin simpleng bagay lang ang paglalakad. Pero alam mo bang ayon sa mga pag-aaral, ang bilis mo sa paglalakad ay isa sa pinakamalalakas na indikasyon kung gaano ka pa katagal mabubuhay? Oo, tama ang narinig mo. Kung gaano ka kabilis maglakad ngayon, kung gaano ka kasuwabe sa bawat hakbang, maaaring sumasalamin yan sa lakas ng katawan mo, tibay ng puso mo at kalusugan ng utak mo. Isipin natin ang dalawang tao, si Mang Joe at si Mang Frank, parehong 75 years old. Si Mang Joe ay araw-araw naglalakad sa umaga. Kahit hindi mabilis, steady ang pace niya. Hindi siya hinihingal kapag paakyat ng hagdan, kaya niyang tumawid ng kalsada ng walang takot at hindi niya kailangan ng alalay. Maliksi ang kilos, tuwid ang katawan, at may kumpiyansa sa bawat hakbang. Samantalang si Mang Frank, dating aktibo rin pero nitong mga huling taon, ay napansin niyang bumagal na siya. Madalas siyang huminto para huminga, madali siyang mapagod, at paminsan-minsan parang nawawala ang balanse niya. May mga pagkakataong kailangan pa niyang hawakan ang pader o tungkod para lang makalakad ng diretso. Ang kaibahan nila, hindi lang edad, hindi lang swerte, kundi ang kalidad ng pagkilos nila araw-araw. Ang mabagal, hirap at hindi balanseng lakad ay hindi simpleng senyales ng pagtanda. Maaari itong palatandaan
ng mas malalim na problema tulad ng kahinaan ng kalamnan, mahinang sirkulasyon ng dugo, o nagsisimulang problema sa utak o nerbiyos. Ang mga binti mo ay parang pundasyon ng katawan. Kapag humina ang pundasyon, lahat ng nasa taas ay apektado. At kung pabayaan, posibleng ito ang simula ng tuluyang panghihina ng katawan. Pero ito ang magandang balita, ang bilis ng paglalakad ay pwedeng pagbutihin. Hindi pa huli ang lahat. Kahit simpleng 15 to 30 minutes na paglalakad bawat araw, lalo na sa umaga, ay may malaking epekto sa tibay ng katawan mo. Mas tumitibay ang puso, mas lumalakas ang kalamnan, at mas bumubuti ang koordinasyon ng katawan at isip. Kung hindi mo kaya ng malayo, simulan mo sa maikli. Ang mahalaga, gumagalaw ka. Subukang umakyat ng ilang baitang sa hagdan o lumakad sa loob ng bahay habang nanonood ng TV. Maaari ka ring gumamit ng light dumbbells o mag-practice ng stretching para mas maging matibay ang katawan mo. Kapag napapansin mong bumabagal ka o mas madali kang mapagod sa paglalakad, huwag mo itong baliwalain. Hindi lang ito epekto ng edad, maaaring ito ay babala. Simulan mo ngayon, isang hakbang araw-araw. Pwedeng magdagdag ng taon sa buhay mo. Tandaan, kung gaano ka kabilis kumilos ngayon, maaaring siyang magtakda kung gaano ka pakatagal makakagalaw sa hinaharap. Senyales number 2, lakas ng kamay. Simpleng kamay, seryosong babala. Alam mo ba na ang simpleng lakas ng pagkakahawak mo sa isang bagay, tulad ng pag-shake hands o pagbukas ng garapon, ay maaaring magsabi ng mas malalim tungkol sa kalusugan mo? Ayon sa mga pag-aaral, ang tinatawag na grip strength o lakas ng hawak ay isa sa pinaka-epektibong panukat ng kabuuang kalagayan ng katawan ng isang taong lagpas 70. Hindi ito usapin ng macho o ng palakasan. Ito ay usapin ng muscle strength, sirkulasyon ng dugo, at kalusugan ng nerbiyos sa buong katawan. Isipin mo si Tatay Robert at si Tatay Walter, parehong 78 years old. Si Tatay Robert ay kilala sa kanyang matatag na handshake. Kahit matanda na, kaya pa rin niyang buhatin ang mabibigat na grocery bags, buksan ang matitigas na takip ng bote, at mag-screw ng gamit-gamit lang ang kamay. Nag-ehersisyo siya paminsan-minsan gamit ang light weights at hindi niya hinahayaan na tumamlay ang katawan niya. Si Tatay Walter naman, sa kabilang banda, ay napapansin na nahihirapan na sa mga simpleng bagay. Kapag may kailangang buksan na garapon, humihingi na siya ng tulong. Nahuhulog minsan ang hawak niya at kapag nagbubuhat ng bag, parang nanginginig ang mga daliri niya. Akala niya normal lang ito sa pagtanda, pero hindi niya alam, ito'y babala. Kapag humihina ang grip strength mo, malaki ang posibilidad na humihina rin ang iba pang bahagi ng katawan mo. Pwedeng ito ay senyales ng muscle loss o pagkawala ng lakas sa mga braso at binti. At kapag bumagsak na ang muscle mass, madali ka nang mapagod, matumba at mawala ng sigla. Pero tulad ng paglalakad, kayang-kaya itong ayusin. Hindi mo kailangan ng gym o mamahaling gamit. Pwede mong simulan sa bahay, mag-squeeze ng tennis ball araw-araw, gumamit ng hand grippers habang nanonood ng TV, magbuhat ng magagaan na bagay tulad ng bag na may lamang tubig o gulay, magpihit ng bote pabalik-balik para masanay ang wrist at fingers. Hindi lang ito pampalakas ng kamay, kundi pampahaba rin ng buhay. Subukan mong i-check ang lakas ng kamay mo ngayon. Kaya mo pa bang buksan ang matigas na garapon? O may nararamdaman ka ng panghihina? Huwag mo itong baliwalain. Dahil ang simpleng paghihina ng hawak ay maaaring hudyat ng paghina ng katawan. Tandaan, ang kakayahan mong humawak ng matatag ngayon ay maaaring sumasalamin sa kakayahan mong kumapit sa buhay sa mga darating na taon. Senyales number 3, kakayahang tumayo sa isang paa, balanse mo, buhay mo. Kapag narinig mo ang salitang balanse, ano ang naiisip mo? Karaniwan, iniisip natin ito bilang simpleng pisikal na bagay, yung hindi ka basta natutumba o nadadapa. Pero ayon sa siyensya, ang kakayahan mong tumayo sa isang paa nang hindi natitinag ng 10 segundo ay isa sa pinakamalalakas na palatandaan kung gaano ka pakatagal mabubuhay. Yes, ganun kasimple. Isang paa, 10 segundo. Pero ang kahulugan? Malalim. Kilala mo ba si Lola Carol? 72 years old. Araw-araw siyang naglalakad, nagyoyoga tuwing hapon. At kapag tinanong mo kung kaya ba niyang tumayo sa isang paa, kaya niya agad, walang kahirap-hirap, parang bata kung kumilos. Balanseng-balanse ang katawan, tuwid ang likod at matibay ang tindig. Samantala, si Lola Nancy, kaibigan niya,
ay hindi na makatiis ng ilang segundo sa isang paa. Kapag sinubukan niya, agad siyang natitinag at kailangang kumapit sa pader o upuan. Madalas na rin siyang nadadapa o nawawalan ng balanse sa biglaang kilos. Sa una, inisip niyang normal lang ito dahil sa edad. Pero ang totoo, babala na ito ng kahinaan ng katawan, utak at nerbiyos. Ang balanse ay hindi lang tungkol sa binti. Kailangan dito ng malusog na utak, matatag na kalamnan at maayos na koordinasyon ng buong katawan. Kapag humihina ang balanse mo, tumataas ang panganib na matumba, maospital at magkaroon ng komplikasyon na madalas ay simula ng tuluyang paghina. Pero tulad ng nauna, may magagawa ka. Subukan mo itong ngayon, tumayo ka, hawakan ang bewang mo at iangat ang isang paa. Kaya mo ba itong panatilihin ng 10 segundo nang hindi kumakapit? Kung hindi, huwag mabahala dahil pwede mo itong pagbutihin. Mga simpleng ehersisyo. Tumayo sa isang paa habang nagsisipilyo o naghuhugas ng pinggan. Maglakad ng heel to toe. Ang sakong ng isang paa ay sumusunod sa dulo ng kabilang paa. Gumawa ng light tai chi o stretching na pampalakas ng core at tuhod. Kapag napapansin mong madalas kang matapilok, bumangga sa pinto o kailangan mo ng laging may hinahawakan habang naglalakad, simulan mo nang sanayin ang balanse mo. Dahil ang katawan na walang balanse ay katawan na mabilis bumagsak. Tandaan, ang kakayahan mong tumayo ng matatag sa isang paa ngayon ay sumasalamin sa tibay ng katawan mo sa mga susunod na taon. Senyales number 4, gawi sa pagtulog, kalidad ng tulog, kalidad ng buhay. Kapag iniisip natin ang mahabang buhay, madalas diet at ehersisyo ang unang pumapasok sa isip. Pero alam mo ba na ang kalidad ng tulog mo ay may kinalaman din sa haba ng buhay mo? Tama. Ang tulog ay hindi lang simpleng pahinga. Habang natutulog ka, nagre-repair ang katawan, lumalakas ang immune system, at nililinis ang utak mo sa mga toxins na nagdudulot ng memory loss o dementia. Kaya kung palagi kang kulang sa tulog, hindi ka lang inaantok, pumapaikli rin ito ng buhay mo. Kilalanin natin si Lolo Henry at si Lolo Bill, parehong nasa mid-70s. Si Lolo Henry ay may regular na tulog. Tuwing alas 10 ng gabi, tulog na siya. Gumigising ng alas 6 ng umaga. Presko ang pakiramdam, alerto ang isipan at may gana sa buong araw. Malinaw pa rin ang memorya at bihirang magkasakit. Samantalang si Lolo Bill kabaligtaran, madaling araw na kung matulog. Madalas magising sa gitna ng gabi, nagbabalik-balik sa banyo at hirap nang makatulog muli. Kapag umaga, parang hindi siya nagpahinga. Mabagal kumilos, makakalimutin at laging pagod. Hindi niya alam, pero unti-unting sinisira ng kulang at mababang kalidad ng tulog ang katawan niya. Ayon sa mga eksperto, ang mga matatanda na consistent ang tulog at may sapat na oras ng pahinga ay mas matibay ang katawan, mas malayo sa sakit, at mas mababa ang tsansa ng depression o heart disease. Kaya kung madalas kang magising ng madalas sa gabi, antukin buong araw, makaramdam ng pagod kahit mahaba ang tulog, huwag mo itong baliwalain. May mga simpleng paraan para maayos ang tulog mo. Magkaroon ng regular na oras ng tulog at gising. Magpaaraw sa umaga. Iwasan ang gadgets 1 oras bago matulog. Iwasan ang mabibigat na pagkain sa gabi. Gumawa ng relaxing routine bago matulog, tulad ng warm bath o tahimik na dasal. Simulan mong iobserbahan ang tulog mo. Gumigising ka ba na may enerhiya o parang puyat pa rin? Kapag napapansin mong pabago-bago ang tulog mo o kulang ang pahinga mo, panahon na para ayusin ito. Dahil ang katawan na kulang sa tulog ay katawan na unti-unting humihina. Tandaan, ang kalidad ng tulog mo gabi-gabi ay direktang konektado sa tibay ng katawan mo taon-taon. Senyales number 5, gana sa pagkain. Kung paano ka kumakain, ganun ka rin katibay. Kapag tumatanda tayo, nagbabago ang panlasa, ang metabolismo at minsan pati ang gana sa pagkain. Pero alam mo ba na ang paraan ng pagkain mo sa edad na 70 pataas ay isa sa pinakamalinaw na palatandaan kung gaano ka pa katagal mabubuhay? Ang katawan natin ay parang sasakyan. Kapag hindi mo pinapakain ng tamang gasolina, humihina, bumabagal at mas madaling masira. Ganon din ang katawan ng tao. Kapag kulang sa sustansya, unti-unting bumibigay. Isipin natin sina Aling Margaret at Aling Susan, parehong 74 years old. Si Aling Margaret ay may maayos na gana. Kahit simpleng luto lang, sabaw, gulay at konting isda, masaya na siya. Marunong siyang maghanda ng balanced meals.
May protina, may prutas at maraming tubig. Hindi siya lumalaktaw ng pagkain at kitang-kita sa kilos niya na malakas pa ang katawan. Samantalang si Aling Susan kabaligtaran. Lately napapansin niyang wala na siyang gana. Parang laging busog kahit wala pang kinakain. Madalas ay processed food na lang ang kinakain niya, tulad ng instant noodles o delata. Nababawasan ang timbang niya at mas madali siyang mapagod. Hindi niya alam pero ang pagbabago sa kanyang gana ay senyales ng paghina ng kalusugan. Ayon sa siyensya, kapag bigla kang nawalan ng gana sa pagkain o bumababa ang timbang ng hindi sinasadya, maaaring senyales ito ng problema sa panunaw, hormonal imbalance, o mas malala pa early stage ng cognitive decline. Kapag hindi sapat ang kinakain mo, unti-unting nawawala ang muscle mass mo. Nagiging mas mahina ang katawan, mas madalas magkasakit at mas mataas ang tsansang matumba o maospital. Pero huwag mag-alala, may solusyon ito. Tips para mapanatili ang malusog na gana. Kumain ng maliit pero madalas 5 to 6 meals snacks per day. Piliin ang whole foods, gulay, prutas, itlog, isda, mani. Uminom ng sapat na tubig. Iwasan ang labis na matatamis at mamantikang pagkain. Magluto ng pagkaing masarap sa panlasa mo pero masustansya rin. Kapag napansin mong bumababa ang timbang mo, lumiliit ang bahagi ng kinokonsumo mo, o nawawalan ka ng gana sa pagkain, huwag mo itong palampasin. Dahil minsan ang gutom ng katawan ay sigaw ng katawan na may kailangan kang baguhin. Tandaan, ang paraan mo ng pagkain araw-araw ay sumasalamin sa kalusugan mo taon-taon. Kung gusto mong humaba ang buhay mo, unahin mong pakainin ng tama ang katawan mo. Senyales number 6, kakayahang humawak sa stress. Kalma ngayon, buhay bukas. Hindi mo man ito agad napapansin, pero ang paraan ng paghawak mo sa stress ay may direktang epekto sa kalusugan mo at sa haba ng buhay mo. Kapag lampas ka na sa 70, mas mahalaga na ang bawat araw ay payapa, hindi lang sa katawan kundi pati sa isip. Dahil ayon sa mga eksperto, ang matagal at tuloy-tuloy na stress ay isa sa pangunahing dahilan ng maagang pagkamatay sa matatanda. Isipin natin si Mang John at si Mang Richard, parehong 76 years old. Si Mang John tulad din ng iba may problema, minsan sa pera, minsan sa kalusugan, minsan sa pamilya. Pero marunong siyang huminga ng malalim. Kapag may suliranin, tahimik lang siya. Pinapakinggan ang sarili, naglalakad, nagdadasal at humahanap ng solusyon. Hindi siya nagtatagal sa galit o pag-aalala. Samantalang si Mang Richard, laging aburido. Lahat na lang ng bagay ay pinoproblema, traffic, balita, singil sa kuryente. Kahit maliit na bagay, pinapalaki. Hindi siya makatulog, lagi siyang pagod at napapadalas ang check-up. Hindi niya alam pero unti-unti nang nilalason ng stress ang katawan niya. Ang matagal na stress ay nagdudulot ng mataas na blood pressure, mahinang immune system, mabilis na pagtanda ng cells, mas mataas na risk ng sakit sa puso at Alzheimer's. Kaya kung ikaw ay madaling mabahala, mainitin ang ulo o palaging napupuno, panahon na para pag-isipan ito. Narito ang ilang simpleng paraan para kontrolin ang stress. Gumawa ng daily routine na may tahimik na oras, kahit 10 minuto lang. Huminga ng malalim at dahan-dahan kapag na-stress. Makipagkwentuhan sa kaibigan o apo. Gumalaw kahit simpleng paglalakad. Iwasan ang masyadong panunood ng negatibong balita. Hindi mo kailangan ng therapy agad. Minsan simpleng katahimikan lang o pagkanta ng paborito mong kanta ay sapat na para gumaan ang pakiramdam. Kapag nararamdaman mong palagi kang tense, madalas kang pagalitan ng sarili mong isip o hindi ka na makarelax, mag-pause. Hindi mo hawak lahat pero hawak mo kung paano ka tutugon. Tandaan, ang tunay na lakas ay hindi laging pasigaw. Minsan, nasa likod ito ng tahimik na pagngiti sa gitna ng problema. Ang kalmadong isip ay katawan na hindi minamadaling tumanda. Ang marunong magpahinga ay may mas mahabang buhay na hinaharap. Senyales number 7, mga ugnayang panlipunan. Ang koneksyon ang nagpapahaba ng buhay. Ang isa sa pinaka-underrated pero pinaka-makapangyarihang palatandaan ng mahabang buhay ay hindi matatagpuan sa ospital o reseta. Matatagpuan ito sa mga taong nakapaligid sa iyo, mga kaibigan, pamilya, kapitbahay, o kahit mga kasamahang madalas mong nakakausap. Ayon sa maraming pag-aaral, ang mga matatandang may matibay na ugnayang panlipunan ay mas mahaba ang buhay, mas masaya at mas malusog. Samantalang ang matagal na kalungkutan o isolation ay may epekto sa katawan,
na kasing bigat ng paninigarilyo o sobrang katabaan. Kilalanin natin si Lola Eleanor at si Lola Barbara, parehong 78 years old. Si Lola Eleanor ay aktibo sa kanyang komunidad. Kasama siya sa isang book club tuwing Biyernes, tumatawag sa mga anak at apo halos araw-araw at may mga kaibigang regular niyang kinakamusta. Kapag may problema, may taong handang makinig. Kapag may saya, may kasama siyang tumawa. Samantalang si Lola Barbara naninirahan mag-isa. Bihira siyang lumabas, hindi na rin aktibo sa dating grupo na sinasalihan niya. Kahit may pamilya, bihira siyang makipag-usap o tumawag. Habang lumilipas ang mga buwan, pakiramdam niya ay unti-unting siyang nawawala, wala ng gana, wala ng sigla. Ang hindi alam ni Lola Barbara, ang kalungkutan ay hindi lang emosyon, isa itong banta sa kalusugan. Ayon sa science, ang mga taong socially isolated ay mas mataas ang risk ng heart disease, mas madaling kapitan ng depression, mas mabilis makaranas ng memory loss or dementia, mas mataas ang chance na mamatay ng mas maaga. Pero ang maganda rito, may solusyon. Hindi mo kailangang laging may kasama sa bahay. Minsan sapat na ang simpleng kamusta sa text, isang tawag sa matagal ng kaibigan o pagsali sa isang simpleng grupo sa barangay. Ang mahalaga, may koneksyon ka. Mga pwedeng gawin, tumawag sa isang kaibigan linggo-linggo, sumali sa simbahan o community activity, makipagkwentuhan sa mga apo o kapitbahay, kumustahin ang dating kaibigan sa Facebook or Messenger. Kapag napapansin mong mas madalas ka ng mag-isa o nawawala ka na sa mga dating connection mo, huwag mo itong hayaan. Dahil ang taong masaya sa ugnayan ay mas malakas ang katawan at mas mahaba ang buhay. Tandaan, ang kalusugan ay hindi lang pisikal, kailangan mo rin ng puso at koneksyon. At sa dulo ng buhay, hindi lang ang taon ang mahalaga, kundi kung sino ang kasama mo sa mga taon na iyon. Ngayon na napag-usapan na natin ang 7 senyales na maaring magsabi kung gaano pa tayo katagal mabubuhay pagkatapos ng 70. Tanungin mo ang sarili mo, kumusta ka na ba talaga? Ano sa mga palatandaang ito ang pinaka-nakarelate ka? Ang bilis ng lakad mo, lakas ng kamay, kakulangan sa tulog, o baka ang pagiging mag-isa? Ang totoo, hindi mo kailangang hintayin ang doktor para sabihing may kailangan ka ng baguhin. Minsan, katawan mo na mismo ang nagbibigay ng mensahe. At kapag natutong makinig sa mga tahimik na senyales na ito, doon mo lang tunay na maiintindihan kung nasaan ka na at kung anong dapat mong gawin. Kaya ngayon pa lang, gawin mo na yung kayang gawin. Simulan mo ang simpleng hakbang patungo sa mas maayos na kalusugan. Konting lakad, tamang tulog, masustansyang pagkain, kaunting kwentuhan, at kapirasong katahimikan sa gitna ng magulong mundo. Dahil ang habang buhay ay hindi lang nasusukat sa dami ng taon, kundi sa kalidad ng bawat araw na isinasabuhay mo. Dumarating talaga ang panahon na parang baliktad na ang takbo ng mundo. Noon, ikaw ang sandigan, ikaw ang gumagabay, ikaw ang inuuna. Binuhos mo ang oras, pagod at buong puso mo para mapalaki sila ng maayos. Pero habang tumatagal, may napapansin kang pagbabago. Hindi na sila nakikinig gaya ng dati. Parang wala nang saysay ang payo mo. Minsan, nararamdaman mong binabaliwala ka na lang nila, parang ikaw pa ang pabigat, masakit, nakakalungkot, at oo, nakakapagtaka. Paano umabot sa ganito? Ang una mong reaksyon, gusto mong ipaalala sa kanila lahat ng sakripisyong ginawa mo. Gusto mong isigaw, hindi ako ganito dati, ako ang nagpalaki sa inyo. Pero alam mo rin, hindi sa sigawan na ibabalik ang respeto. Dahil ang respeto hindi pinipilit, hindi rin ito nakukuha sa pangaral o sa galit. Kapag pinilit mo, lalong lalayo. Kapag nagalit ka, lalo ka nilang hindi pakikinggan. Kaya ngayong nararamdaman mong nawawala na ang respeto ng mga anak mo, may mas matalinong paraan, mas tahimik, mas epektibo. Sa video na ito, ituturo ko sa iyo ang 6 na hakbang para maibalik ang respeto ng mga anak mo. Hindi sa pamimilit, kundi sa pamamagitan ng dignidad, hangganan, at paninindigan. At kung mananatili ka hanggang dulo, baka makita mong hindi lang respeto ang maibabalik mo, kundi pati ang sarili mong halaga bilang magulang. Simulan na natin. Action number 1. Itigil ang paghahabol sa approval nila. Isa sa pinakamalaking pagkakamaling nagagawa ng maraming magulang habang sila ay tumatanda ay ang sobrang pagsusumikap na mapasaya ang kanilang mga anak.
Maaring hindi mo agad napapansin pero unti-unti, ginagawa mo na ang lahat para lang mapanatili ang katahimikan, mapalapit sila sa'yo o makuha muli ang respeto nila. Nag-a-adjust ka sa schedule nila. Kahit pagod ka na, pumapayag ka pa rin. Kahit nasasaktan ka sa mga sinasabi o ginagawa nila, pinipili mong manahimik. Ang iniisip mo, basta hindi magalit ang anak ko, basta buo pa rin ang pamilya. Pero narito ang masakit na katotohanan. Habang mas hinahabol mo ang approval nila, mas nawawala ang respeto nila sa'yo. Kilala ko si Margaret, isang dating matatag at masayahing babae. Sa kabataan niya, siya ang tipo ng taong may paninindigan at may boses. Pero nang tumanda siya, bigla siyang naging tahimik. Hindi dahil nawala ang talino niya, kundi dahil inuna niya lagi ang kapakanan ng kanyang mga anak. Lahat ng desisyon, sila na ang gumagawa. Pag may family gathering, kahit ayaw niya sa petsa o lugar, pumapayag siya. Kapag may problema, kinikimkim niya lang. Bakit? Dahil ang paniniwala niya, ayokong magkagulo. Gusto ko lang ng maayos na pamilya. Pero imbes na tumaas ang tingin sa kanya ng kanyang mga anak, kabaligtaran ang nangyari. Nasanay sila na si nanay ay laging oo, laging sunod, laging walang reklamo, hanggang sa punto na parang wala na siyang sariling boses. Ito ang aral, ang respeto ay hindi nakukuha sa katahimikan o pagsuko. Nakukuha ito sa paninindigan at pagpapahalaga sa sarili. Kung gusto mong ibalik ang respeto ng mga anak mo, hindi mo kailangan habulin ito. Sa halip, kailangan mong itigil ang ugali ng laging pag-a-adjust, ng palaging pagsasakripisyo kahit wala nang natitira para sa sarili mo. Simulan mong igalang ang sarili mo. Sabihin mong hindi muna ako pwede ngayon. Sabihin mong, iba ang opinyon ko at okay lang yon. Sabihin mong, hindi ko ikakansela ang plano ko para lang sa inyo. Sa unang beses, maaaring magtaka sila, maaaring sumimangot pa. Pero sa bawat hakbang mo patungo sa paninindigan, unti-unti silang matututo. Makikita nila na hindi ka umaasa sa kanilang approval para mabuhay ng may dangal. At dyan magsisimula ang pagbabalik ng respeto. Hindi dahil hiningi mo ito, kundi dahil ipinakita mong karapat dapat kang igalang. Dahil una mong iginalang ang sarili mo. Tandaan, ang respeto ay hindi bunga ng sakripisyo. Ito ay bunga ng sariling pagpapahalaga. Action number 2, huwag makipagtalo, maging halimbawa. Kapag binabaliwala ng mga anak mo ang opinyon mo o kung minsan ay parang minamaliit ka pa, natural lang na gustuhin mong ipaglaban ang sarili mo. Minsan gusto mong isigaw ang lahat ng sakripisyong ginawa mo para sa kanila. Ako ang nagpalaki sa inyo. Ako ang gumabay sa inyo buong buhay nyo. Pero heto ang tanong, kailan ba naging epektibo ang pakikipagtalo para makuha ang respeto ng isang tao? Ang katotohanan, ang respeto ay hindi napipilit at lalong hindi mo ito makukuha sa diskusyon. Kilala ko si Mang Frank, isang retiradong guro. Buong buhay niya, pinalaki niya ang mga estudyante niyang may disiplina at respeto. Pero sa bahay, iba ang nangyayari. Ang sarili niyang mga anak parang hindi siya iniintindi. Kapag nagbibigay siya ng payo, iniismiran. Kapag nagsalita siya, nilalabanan o pinagtatawanan pa. Noong una, nilabanan ni Mang Frank, nakikipagtalo siya. Pinipilit niyang ipakita na may alam pa rin siya, na dapat pa rin siyang pakinggan. Pero habang tumatagal, lalo lang siyang nasasaktan at lalong lumalayo ang loob ng mga anak niya. Hanggang sa isang araw nagbago siya ng taktika. Tumigil siya sa pakikipagtalo. Imbes na ipaglaban ang respeto gamit ang galit, pinili niyang manahimik. Pero hindi dahil sumusuko siya. Tumahimik siya na may dignidad. Kapag may issue, pinakikinggan niya muna. Kapag may hindi siya sang-ayon, sinasabi niya ito ng mahinahon. Hindi siya nagmamalaki pero ramdam mong buo ang loob niya. Unti-unti, napansin ito ng mga anak niya. Hindi na nila siya tinitingnan bilang matandang mahina o makulit. Nakita nila ulit ang leader, ang haligi, ang ama na tahimik pero matibay. Yan ang kapangyarihan ng magandang halimbawa. Kapag ipinakita mong hindi ka basta-basta natitinag, na marunong kang makinig at may paninindigan kang hindi kailangang isigaw, mas malakas ang dating mo kaysa sa anumang argumento. Ang respeto ay hindi nakukuha sa pakiusap, nakukuha ito sa pagkatao. Kaya sa susunod na makaramdam ka ng pagmamaliit, huwag mong labanan gamit ang sigaw. Ipakita mo na hindi ka kailanman naging maliit. Magsalita ng may kumpiyansa, tumindig ng may dignidad. Dahil ang totoo, ang taong marunong gumalang sa sarili,
ay hindi kailangang ipagsigawan yon. Nararamdaman siya ng iba. Action number 3, alisin ang emotional dependence. Isa sa mga pinakamahirap tanggapin habang tayo'y tumatanda ay ang katotohanang hindi na natin pwedeng iasa sa mga anak natin ang emosyonal nating kaligayahan. Oo, mahal natin sila. Siyempre gusto nating mahalin din nila tayo pabalik na makaramdam ng respeto, atensyon at pagkalinga mula sa kanila. Pero kapag naramdaman nilang kailangan mo sila para lang maramdaman mong mahalaga ka, nag-iiba ang dynamics ng relasyon. Dahil ang totoo, mas nirerespeto natin ang mga taong emotionally independent. Kapag laging ikaw ang nauunang tumawag, laging naghihintay ng message, o nagpaparamdam ng miss na miss ko na kayo para lang makuha ang pansin nila, hindi nila yan laging ituturing na pagmamahal. Minsan, naiisip pa nila, nakakabigat na si nanay o nakaka-stress na si tatay. Kilala ko si Aling Helen, isang mapagmahal na ina. Lahat ng oras niya binigay sa mga anak. Pero nang nagkaanak at nagkabuhay-buhay na rin ang mga anak niya, biglang lumiit ang mundo ni Aling Helen. Araw-araw, hinihintay niyang may tumawag. Kapag wala, siya ang tatawag. Palagi niyang sinasabi, bakit hindi mo na ako dinadalaw? Miss na miss ko na kayo. Ang akala niya, mapapalapit niya ulit ang loob ng mga anak niya. Pero kabaligtaran ang nangyari, lalo silang lumayo. Bakit? Dahil ang pagmamahal na ginugusto nating pilitin, nagiging pabigat sa paningin ng iba. Hanggang sa dumating ang araw na si Aling Helen ay nagsimulang tumingin sa sarili. Nag-umpisa siyang maglakad-lakad sa park tuwing umaga. Sumali sa grupo ng mga kaedad niya, natutong magluto ng bagong putahe, at higit sa lahat, natutong alagaan ang sarili ng hindi umaasa sa atensyon ng iba. At ito ang nakakamangha, dun sila bumalik. Nagtataka ang mga anak, nasaan si nanay, ano na ginagawa niya? Naging curious sila dahil nakita nilang si nanay ay may sariling buhay, sariling mundo, sariling sigla. Lesson: kapag ipinakita mong kaya mong maging masaya, kahit hindi nila ibinabalik ang atensyon mo, doon sila magsisimulang bumalik. Hindi dahil kailangan mo sila, kundi dahil ginusto nilang bumalik sa taong may sariling halaga. Kaya ngayon, tanungin mo ang sarili mo, umiikot ba ang mundo ko sa kanila? O may sarili na akong mundo kahit wala sila? Kapag natutunan mong itayo ang sarili mong emosyonal na pundasyon, kahit wala sila sa tabi mo, magiging mas malakas ka. At doon, babalik ang respeto. Hindi dahil nanghingi ka, kundi dahil ipinakita mong hindi ka kailanman naging kulang. Action number 4. Magtakda ng hangganan at panindigan ito. Kung gusto mong maibalik ang respeto ng mga anak mo, kailangan mong ituro sa kanila kung paano ka dapat tratuhin. At ang paraan para gawin yon, hangganan, boundaries. Maraming magulang ang nagiging tahimik kapag bastos ang anak. Pinapalampas ang pagsigaw, pangungutya o pagmamaliit kasi ayaw ng gulo. Pero tandaan mo ito, ang anumang ugaling pinapayagan, nauulit at ang nauulit, nagiging normal. Hindi ibig sabihin na masama silang anak, pero kahit sila, may hangganan din ng pag-unawa. Kung wala kang itinatayong pader para ipakita kung anong tama at mali, sila mismo ay maliligaw sa pakikitungo sa'yo. Kilala ko si Mang Robert, isang dating negosyante. Matapang at disiplinado noong kabataan niya, pero nang tumanda, biglang naging tahimik. Napansin ng mga anak niya, pinapahiya siya, kinokontra lahat ng sinasabi niya, at minsan, kinukutya pa ang mga paniniwala niya. Noong una tiniis niya, akala niya, normal lang ito. Pero habang tumatagal, unti-unti siyang nawawala sa sariling tahanan. Hanggang sa isang araw, napuno si Mang Robert, pero hindi siya sumigaw, hindi siya nang away, tumindig siya. Kapag ini-interrupt siya, sinasabi niya, makikinig ako kung makikinig ka rin. Kapag minamali ang opinyon niya, hindi mo kailangang sumang-ayon. Pero hinihingi ko, igalang mo ako habang nagsasalita ako. At kapag lumalagpas na talaga sa linya, kung hindi mo ako kayang kausapin ng may respeto, hindi mo na ako makikipag-usap. Sa una, nainis ang mga anak niya. Pero nang makita nilang seryoso si Mang Robert na hindi ito pananakot kundi paninindigan, natuto silang makinig. Ang respeto kailangang nililinaw. Kapag tinuro mong okay lang bastusin ka, gagawin nila iyon. Pero kapag tinuro mong hanggang dito lang, matututo rin silang lumugar. At hindi mo kailangan maging masungit para magtakda ng hangganan. Pwede mo itong gawin ng mahinahon, pero matatag. Tandaan mo, ang hangganan ay hindi pader para lumayo sila.
Ito ang bakod na nagtuturo kung paano kanila pwedeng lapitan ng may respeto. Kung gusto mong igalang ka, ikaw ang unang dapat gumalang sa sarili mong oras, damdamin at espasyo. At kapag ginawa mo ito consistently, makikita mo unti-unti, magbabago rin ang tono nila. Hindi dahil natakot sila, kundi dahil natuto silang pahalagahan ka ulit. Action number 5. Tigilan ang pagbibigay na walang pasasalamat. Bilang magulang, natural lang sa atin ang magbigay. Ganyan tayo pinalaki. Ibinubuhos ang lahat para sa anak. Pero may hangganan ang pagbibigay. Dahil kung patuloy kang nagbibigay, kahit hindi ka na pinahahalagahan, hindi ito pagmamahal. Isa na itong paglimos ng respeto. Kilala ko si Mang George, isang ama, na halos lahat ng meron siya ay ibinigay sa mga anak. Kapag may problema sila sa pera, sagot niya. Kapag kailangan ng bantay sa apo, nandyan siya. Kapag may lakad sila, siya ang gumagawa ng paraan. Pero alam mo kung ano ang kapalit? Wala. Walang salamat, walang pahinga ka muna tay, walang pagtingin sa sakripisyo niya. Masakit man tanggapin, pero habang mas binibigay niya ang lahat, lalo siyang nawawala sa mata ng kanyang mga anak. Hindi siya tinitingala, kinukuhanan siya. At ang pinakamasakit, noong siya naman ang nangailangan, wala. Abala ang lahat. Walang may oras sa kanya. Hanggang isang araw na pagtanto ni Mang George, hindi ako nawalan ng halaga. Ako ang nagturo sa kanila na hindi na ako dapat pahalagahan. Doon siya nagsimulang tumayo. Hindi na siya basta-basta nagbibigay kapag hindi naman kailangan. Kapag may humihingi, nagtatanong siya, para saan ito? May plano ka ba? At kapag alam niyang hindi siya pinapahalagahan, marunong na siyang magsabi ng, pasensya na, hindi ko kaya ngayon. Sa una, nalito ang mga anak niya. Yung iba nagtampo pa. Pero habang tumatagal, nakita nila ang pagbabago. At doon lang nila na-realize, ang tulong ni tatay ay hindi dapat abusuhin. Isa itong biyaya, hindi obligasyon. Lesson. Kapag patuloy kang nagbibigay sa taong hindi marunong magpasalamat, hindi mo sila tinuturuan magmahal. Tinuturuan mo silang maging entitled. At sa bawat pagkakataong hinahayaan mong gamitin ka, tinatanggal mo ang sarili mong halaga. Hindi masama ang tumulong, pero kung wala ng pagpapahalaga, oras na para tumigil. Dahil ang kabaitan na walang hangganan ay nauuwi sa pagiging invisible. Kapag natutunan mong ipaglaban ang sarili mong oras, lakas at kabutihan, doon ka ulit makikita. At hindi lang basta makikita, irerespeto ka. Mula ngayon, bago ka tumulong o magbigay, itanong mo sa sarili mo, ginagawa ko ba ito dahil gusto ko o dahil natatakot akong mawala ang koneksyon namin? Dahil kung ang tulong mo ay binabaliwala, mas makapangyarihan ang pagtanggi kaysa sa pagbibigay. Action number 6. Magkaroon ng buhay na hindi umiikot sa kanila. Ang isa sa pinakamakapangyarihang paraan para muling makuha ang respeto ng anak mo ay ang ipakita sa kanila na masaya ka kahit hindi sila ang sentro ng mundo mo. Bilang magulang, normal lang na buong buhay mo, sila ang inuuna. Pero habang tumatanda ka, kailangan mo ring alagaan ang sarili mong pagkatao. Dahil kung ang tanging mundo mo ay sila, darating ang araw na mararamdaman mong wala ka ng halaga kapag wala sila sa paligid. Kilala ko si Aling Eleanor, isang byuda na nawalan ng direksyon ng pumanaw ang kanyang asawa. Kaya lahat ng atensyon ibinuhos niya sa kanyang mga anak. Araw-araw siyang tumatawag, nagpapayo kahit hindi hinihingi, at umaasa na sila ang pupuno sa puwang sa puso niya. Pero imbes na mapalapit, lalong lumayo ang loob ng mga anak niya. Naging mailap sila, parang iniiwasan siya, hindi dahil masama siyang ina, kundi dahil naramdaman nilang nakasandal ang buong mundo ni nanay sa kanila. Hanggang isang araw may napagtanto si Aling Eleanor. Hindi ko sila mapipilit mahalin ako sa paraang gusto ko, pero kaya kong mahalin ang sarili ko sa paraang kailangan ko. Kaya nagsimula siyang lumabas. Sumali siya sa book club, nag-volunteer sa barangay center, nakipagkaibigan muli, natutong maglakbay, at higit sa lahat natutong mabuhay para sa sarili niya. At ang nangyari, biglang naging interesado ang mga anak niya. Ma, saan ka pupunta? Wow, busy ka na pala lagi. Ang ganda ng aura mo ngayon, ma. Bakit? Dahil nakita nila si nanay bilang isang buo at masayang tao, hindi isang taong naghihintay lang sa sulok para sa atensyon nila. Lesson. Kapag ipinakita mong may sarili kang buhay, layunin at kasiyahan, doon nila makikita ang tunay mong halaga. Hindi bilang tagapag-alaga, hindi bilang taong laging available, kundi bilang isang taong may dignidad
at direksyon. Ang respeto ay hindi ibinibigay sa taong umaasa. Ibinibigay ito sa taong may sariling mundo. Kaya simula ngayon, tanungin mo ang sarili mo. Ano ang bagay na gusto kong gawin para sa sarili ko? Paano ko muling matutuklasan ang mga hilig ko, ang mga pangarap ko, ang sarili kong saya? Dahil kapag nakita ng mga anak mo na ikaw ay hindi lang basta si tatay o si nanay, kundi isang taong masaya at buo, magbabago rin ang tingin nila sa iyo. At mula roon muling susulpot ang respeto, hindi dahil kailangan kanila, kundi dahil hinahangaan kanila. Ngayong narinig mo na ang 6 na hakbang para maibalik ang respeto ng iyong mga anak, nais kitang tanungin, alin sa mga ito ang pinakatumama sa iyo? Yung una bang hakbang, ang pagtigil sa paghahabol ng approval? O baka yung huli, ang pagkakaroon ng buhay na hindi umiikot sa kanila? Tandaan mo, hindi mo kailangang ipagsigawan ang halaga mo. Ipakita mo lang ito sa paraan ng pamumuhay mo. Hindi mo kailangang makipagtalo, magpaliwanag ng paulit-ulit o manghingi ng atensyon para lang igalang ka. Minsan ang pinakamalakas na mensahe ay hindi galing sa bibig, kundi sa kilos, sa paninindigan, sa tahimik mong dignidad. Kung isa ka sa mga magulang na nakakaramdam ng pangungulila ng tila nawawalang koneksyon sa iyong mga anak, huwag kang sumuko. Dahil sa pamamagitan ng maliliit na hakbang, unti-unti mo ulit mabubuo ang tiwala, ang paggalang, at ang pagkilala na matagal mo nang nararapat. Kaya ngayon, gusto ko sanang marinig ka. I-comment mo sa ibaba kung anong number ng hakbang ang gusto mong simulan ngayon. Gusto mo bang itigil na ang pagbibigay na walang pasasalamat? O gusto mo bang matutong magtakda ng hangganan? Ano man ito, tandaan, kayang-kaya mong baguhin ang dynamics ng relasyon nyo. Sa tahimik, matalino, at may pusong paraan. Kung nakita mong kapaki-pakinabang ang video na ito, huwag kalimutang i-like, i-share sa iba, at mag-subscribe para sa susunod pang mga payong may puso at dunong. Maraming salamat sa panonood. At tandaan mo, ang dignidad mo ay hindi kailanman nawawala. Minsan, kailangan lang ulit ipaalala. Pinaniwala tayo na ang pagtanda ay katumbas ng pagbagal, ng pagkawala ng sigla, at ng pamamaalam sa pagiging malapit sa mahal natin sa buhay. Pero bro, hindi yan totoo. Malaking kasinungalingan yan. Matapos kong makatrabaho ang libu-libong senior citizens sa iba't ibang parte ng Pilipinas, may natuklasan akong sobrang nakakagulat. Kasi kahit maraming tao ang iniisip na ang solusyon ay puro gamot o hormonal therapy, ang totoo, 4 lang na prutas araw-araw, pwede nang magbigay buhay ulit sa enerhiya at pagiging malapit sa natural na paraan. Hindi lang masarap ang mga prutas na to, kundi may kapangyarihang paigtingin ang daloy ng dugo, itaas ang libido at ibalik yung connection na akala ng karamihan ay wala na. At oo, gumagana pa rin to kahit lampas 70 ka na. Mamaya, sasabihin ko mismo kung ano ang 4 na prutas na to at paano mo sila maisasama sa araw-araw mong routine para maramdaman mo ulit ang sigla, ang koneksyon sa katawan mo at ang kumpiyansang akala mo'y nawala na. Kaya bro, manatili ka sa video na to dahil baka ito na ang magbago ng pananaw mo sa buhay after 6 na po. Pero bago tayo tuluyang sumabak sa world ng mga prutas na to, siguraduhin mong nakasubscribe ka na sa channel at na-on mo na ang bell icon para di mo mamiss ang mga powerful info na dedicated sa golden years mo. At kung helpful tong naririnig mo, i-type mo ang number 1 sa comments. Kung hindi naman, i-type mo ang 0. Binabasa ko lahat ng mensahe nyo dahil andito ako para sabayan ka sa journey na to at ibigay ang the best. Okay, eto na, ang 4 na prutas na makakatulong para i-restore ang blood circulation at buhayin ang intimacy after age 60. Hindi ito tungkol sa magic pills o miracle cures. Ito'y mga tahimik pero malalakas na warriors ng kalikasan. At ang una sa listahan, malamang nasa ref mo na ngayon. Number 1. Red grapes o pulang ubas, ang restorers ng blood flow. Sa loob ng maraming taon, akala ko gamot lang ang sagot para sa circulation ng mga seniors. Pero habang mas nakikinig ako sa kwento ng mga pasyente ko at pinagmamasdan yung mga tila di tumatanda, napansin ko may isang bagay na common sa kanila. Pulang ubas. Walang exotic na supplement. Walang mahal na therapy. Ubas lang. Natural, presko, simple. Pero grabe ang laman.
Dahil ang mga ubas na to ay punong-puno ng resveratrol, isang natural antioxidant na direktang tumutulong sa blood vessels para mag-relax at lumawak. Resulta, mas maraming oxygen-rich blood ang dumadaloy sa muscles, puso, utak, at syempre, sa mga intimate areas. Ang special sa pulang ubas ay ang ability nitong i-activate ang circulation sa mga parte ng katawan na unang tinatamaan ng pagtanda, ang lower body. Kaya kung napapansin mong malamig ang paa, humihina ang sensitivity sa moments ng intimacy, o parang mabilis kang mapagod, malamang poor circulation yan. At pag mababa ang daloy ng dugo, wala ring gana, energy, o connection. Para sa mga lalaking seniors, game changer ang ubas. Araw-araw na pagkain ng red grapes, ipinapakita ng studies na nakakatulong ito sa strength at tagal ng erections dahil tumataas ang nitric oxide, isang importanteng compound para sa malusog at matibay na ereksyon. Unlike synthetic na gamot, ang red grapes, natural ang epekto, walang side effects. Para naman sa mga babae, nakakatulong ang red grapes sa vascular sensitivity at pelvic blood flow, na karaniwang bumababa habang tumatanda. Resulta, mas comfortable, mas mainit, at mas rich ang emotional experience sa mga intimate na sandali. Hindi lang basta bumabalik ang function, kundi bumabalik ang pakiramdam. Nakakabilib talaga na ang simpleng ubas ay kayang ibalik ang akala nating nawala na. Marami akong nakilalang senior couples na bumalik after ilang buwan na may ngiti sa labi. Hindi raw nila akalain na isang simpleng habit ay kayang magbago ng buong bahagi ng buhay nila. At sa tuwing nakikita ko silang masaya, ngiti rin ako. Kasi hindi ito milagro, ito ay science at tamang desisyon. At ang mas exciting, simula pa lang, dahil ang next na prutas, hindi lang para sa blood circulation, protector pa ng kidneys at tahimik na guardian ng intimate health. Number 2, cranberries o red aratiles sa local version, ang kidney guardians. Kung may isang prutas na matagal kong hindi pinansin, ito yon, cranberries. Parang simpleng side dish lang sa Noche Buena, maasim, mapula, at madaling makalimutan. Pero habang tinitingnan ko ang lifestyle ng mga masigla at connected na senior couples, lagi silang may cranberries sa kwento nila. At nung sineryoso ko na ang pag-aaral sa cranberry, nagbago ang pananaw ko. Isa pala ito sa pinakamalakas na prutas para sa kidneys at urinary system. Dalawang parte ng katawan na sobrang critical sa energy, pleasure at intimacy ng mga seniors. Kapag humihina ang kidneys, naiipon ang toxins, bumabagal ang blood flow at nagkakaroon ng inflammation, lalo na sa mga private parts na hindi madalas pag-usapan. Resulta, mababa ang sexual drive, nababawasan ang sensitivity at para sa mga lalaki, apektado mismo ang performance. Dito papasok ang cranberries. Mayaman sila sa anti-inflammatory compounds at urinary tract cleansers. Nililinis nila ang daluyan ng ihi, pinoprotektahan ang blood vessels, lalo na sa pelvic area. Resulta, masayang katawan, maayos na blood flow, at mas active na intimacy. Para sa mga lalaki, mas firm at consistent na erections. Para sa mga babae, mas kaunting discomfort, mas relaxed na intimacy, at mas mataas ang kumpiyansa. At ang pinaka-importante, pareho kayong ligtas sa chronic discomfort, kaya mas buo ang connection. Marami na akong naging pasyente na tahimik na naghihirap sa UTI, dryness o kawalan ng gana. Pero nung sinubukan nilang isama ang cranberry sa diet nila, nagulat sila sa simpleng solusyon pero big impact. Pwedeng dried cranberry sa salad o fresh juice sa umaga. Walang asukal ha. Perfect para sa kidneys, circulation at peace of mind. Pero teka lang, paano kung sabihin ko sa'yo na may isang prutas pa na hindi lang pangloob, kundi kayang magpaalab ng apoy sa katawan mo? Prutas na nagpapalakas ng energy, tumutulong sa testosterone, at nagpapaalala sa katawan mo kung sino ka talaga? Number 3, papaya, ang energizer fruit. May kakaiba talaga sa papaya, baka dahil sa kulay nitong parang araw, o sa lambot niya sa bibig. Pero higit pa sa sarap, may tagong lakas ang papaya, lalo na para sa mga seniors over 60.
May naalala akong retired principal na dumating sa akin, pagod na. Hindi siya makatulog, kulang sa energy, at ang intimacy with his wife, nostalgic na lang. Kumakain siya ng healthy, naglalakad araw-araw, pero pagod pa rin. Inirekomenda ko lang, isang tasa ng papaya tuwing umaga, halo sa Greek yogurt. Ilang linggo lang, balik siya sa klinik. May ngiting pilyo at mapulang pisngi. May nagbago at hindi ito magic, smart nutrition lang. Ang papaya ay loaded sa vitamins A, C, E at enzymes, gaya ng papain na tumutulong sa digestion at sa pagkalma ng inflammation. Pero ang pinaka-importanting epekto nito ay sa testosterone production at blood flow. Mas flexible ang blood vessels. Mas maganda ang oxygen delivery. Resulta, mas firm na ereksyon at mas malakas na energy. At para sa kababaihan, ang papaya ay nakakatulong sa balanse ng estrogen, pelvic circulation, at stress management. Para mas komportable, mas mainit, at mas exciting ang bawat intimate moment. Ang pinaka-love ko sa papaya, accessible siya, walang mahal na gastos. Spoon lang, prutas lang, at konting yogurt, at boom, energy from within. Pinapabalik ng papaya ang kumpiyansa at koneksyon, dahan-dahan pero totoo. Wala nang mga pangakong malalaki, kundi mga resulta na natural at consistent. Kaya kung gusto mong maibalik ang spark, hindi lang sa katawan mo, kundi pati na rin sa relasyon nyo, ang papaya ay ang tahimik mong kakampi. Hindi ito nangakong magdadala ng fireworks, pero madalas nagbibigay ito ng mas mahalaga, sigla, init, at ang pagnanasa ulit na muling kumonekta. At kung iniisip mong yan na ang huli sa mga prutas, teka lang, dahil ang susunod na prutas ay kayang tumulong sa puso, hormonal balance, masarap na tulog, at mas malalim na pagmamahal. Number 4. Cherries, ang intimacy enhancer. May kakaibang aliw sa isang tasa ng cherries. Baka dahil sa kulay nitong makintab na pula o sa simpleng paraan ng pagkain nito na parang pinapabagal ang mundo. Pero higit sa lasa, ang epekto nito sa katawan ay kahanga-hanga. May isang couple akong nakausap noon, malapit ng mag-anim na po, higit 40 taon ng kasal. Mahal pa rin nila ang isa't isa, pero may kulang na. Si Mr. Pakiramdam niya ay disconnected sa katawan niya. Mabagal, frustrated, at palihim na nalulungkot sa pagkawala ng dating init. Si Mrs. Maunawain at mapagmahal, pero namimiss din ang intimacy nila. Nagdesisyon silang subukan ang natural na paraan. Ang suggestion ko? Cherries. Oo, cherries lang. Batay sa research, alam ko ang epekto nito sa circulation, inflammation, at sexual response. Hindi sila nag-expect ng milagro, pero sinubukan nila. After 2 months, bumalik sila sa klinik ko. Mas sweet, mas energetic, at parang bagong kasal. Bakit? Dahil ang cherries ay loaded sa anthocyanins, mga antioxidant na kayang bawasan ang inflammation sa arteries, pataasin ang nitric oxide production, at i-improve ang vascular health sa buong katawan. Kaya mas malayang dumadaloy ang dugo, hindi lang sa puso at utak, kundi pati sa mga bahagi ng katawan na responsible sa sexual excitement, sensitivity, at connection. Daloy ng dugo sa ari, resulta, mas matibay at mas matagal na erections, nang walang gamot. Para sa mga babae, mas maayos ang blood flow sa pelvic area. Kaya mas komportable, mas masarap, at emotionally fulfilling ang intimacy. At ang pinaka-amazing, may natural melatonin ang cherries. Kaya nakakaganda ng tulog. At kapag mas maayos ang tulog mo, bumababa ang stress, umaayos ang hormones, at lumalawak ang kapasidad mong magmahal at kumonekta. Hindi ito instant transformation, pero tahimik na naglalagay ng foundation para sa isang mas malalim na koneksyon sa sarili at sa minamahal. Pinapalambot ang blood vessels, tinutulungan ang hormone cycles, at binabalansi ang isipan at katawan. Sa panahon ng mabilisan at artificial na solusyon, ganitong klasing healing ang tunay na kayamanan. Sa dami ng nakatrabaho ko, nakita kong literal na nabago ng cherries ang relasyon ng magpartner. Hindi dahil na-resolba lahat ng problema agad, kundi dahil binuksan ulit ang pinto para sa bagong koneksyon.
Pinapaalala nito sa katawan kung gaano pa karami ang kaya mo. Minsan, yun lang ang kailangan para maibalik ang lapit. Ngayon nakilala mo na ang 4 na prutas na ito, baka tanong mo, paano ko sisimulan? Huwag kang mag-alala. Hindi mo kailangang gawing komplikado. Mas exciting nga dahil simple lang ang kailangan mong gawin. Kung umabot ka na sa parteng ito ng video, ibig sabihin, may part ng sarili mong handang magbago. Maaaring napapansin mong lately, parang kulang ka sa energy, mas disconnected, o sawa ka na sa sinasabing normal lang yan dahil tumatanda ka. Pero bro, gusto kong sabihin sa'yo, hindi lahat ng sinasabi nilang normal ay dapat mong tanggapin. Kasi ang totoo, gusto pa ring sumagot ng katawan mo. Gusto pa rin nitong gumaling. At sa tamang pagkain, kayang-kaya. At yan ang gusto ko sa approach na to. Hindi mo kailangan ng diet na mahigpit, mamahaling supplements, o grabe sa effort na routine. Ang kailangan mo lang ay frutas. Natural, buo, at talagang kilala ng katawan mo. Simulan mo sa maliit. Pumili ka lang ng isa sa 4 na prutas. Yung pinakapaborito mo, pwedeng isang dakot ng pulang ubas tuwing hapon. O isama mo ang dried cranberries sa oatmeal mo. Pwede ring papaya sa almusal o cherries habang nagpapahinga sa gabi. Walang maling paraan. At walang pressure na gawin agad lahat. Ang mahalaga ay consistency. Araw-araw, bigyan mo ng signal ang katawan mo na pinipili mong mabuhay ng mas buo, mas konektado. Sa loob ng ilang linggo, baka mapansin mong mas mainit ang palad at paa mo, mas malinaw ang isip, mas malalim ang tulog, o meron kang kalmadong spark sa intimacy. Mga signal yan na nagsasabing, andito pa ako. At isa pa, matagal ko na tong natutunan sa trabaho ko kasama ang mga senior sa buong bansa. Hindi kailanman huli ang lahat. Nakita ko na ang mga lalaking nasa 72 taon na nagkabalikan ang intimacy sa partner matapos ang taong tahimik na distansya. Mga babaeng natutong mahalin ulit ang katawan nila. Hindi dahil bumata sila, kundi dahil pinangalagaan nila ang kung anong meron sila ngayon. Kaya ngayon, tingnan mo ang ref mo, fruit basket mo, o grocery list mo ng may panibagong mata. Huwag lang bilang pagkain. Tingnan mo sila bilang tools, gifts, steps forward. Simulan mo ngayon, hindi dahil sinabi ko, kundi dahil deserve mong makaramdam ulit ng sigla, lakas, at tunay na buhay. Alam mo na kung anong dapat gawin. Nakita mo na kung ano ang posible. Ngayon, nasa iyo na ang susunod na hakbang. At andito lang ako, susuporta sa bawat hakbang mo. Huling paalala, ito pa lang ang simula. Minsan, dumarating tayo sa punto sa buhay na tahimik tayong pumapayag sa mas kaunting energy, mas kaunting lambing, mas kaunting connection. Hindi dahil gusto natin, kundi dahil parang yun ang sinasabi ng edad. Pero gusto kong sabihin sa'yo, hindi yan totoo. Hindi ka tapos, hindi ka huli, at hindi sumusuko ang katawan mo. Yung 4 na prutas na yon, red grapes, cranberries, papaya, at cherries, hindi lang basta-basta. Hindi lang listahan ng grocery, isa tong paanyaya. Paanyaya na maalala mo kung gaano karami pa ang kaya mong maramdaman. Paanyaya na alagaan hindi lang ang circulation mo, kundi ang tiwala sa sarili, ang intimacy, at ang pakiramdam ng pagiging tunay na buhay. Isipin mo lahat ng nagawa ng katawan mo para sa iyo. Lahat ng hirap, puyat, tawa, tagumpay, at sakit na dinaanan. Lahat ng pulso ng puso mo. Lahat ng galaw ng dugo mo. Ngayon na may oras ka na para namnamin ang mahalagang sandali, deserve mong suportahan ng katawan mo. Hindi ito magic, pero revolusyon itong tahimik. Saan man hindi umabot ang gamot, doon nakakapasok ang prutas. Sa maliliit na ugat, hormone pathways, at sa memorya ng katawan kung paano magmahal at mahalin. Sana, ang baunin mo sa video na to ay hindi lang listahan ng prutas, kundi paninindigan. Paniniwala na hindi pa huli ang lahat, na pwede ka pa ulit tumawa, kumapit sa kamay ng mahal mo, at maramdaman yung init na akala mong nawala. Pero andyan pa pala, ang edad. Hindi lang siya nananakaw, may binibigay din siya. Mas malalim na pagmamahal, mas totoo, mas tapat. At kapag maayos ang daloy ng dugo, bukas din ang puso mo,
para tanggapin lahat ng ito. Kaya kung bukas, ang tanging gawin mo lang ay kumain ng mangilan-ngilang cherries o isama ang ubas sa bag mo bago maglakad, gusto kong malaman mo ito. Pinipili mong mabuhay ng may layunin. Pinipili mong alagaan ang katawan mo. Hindi dahil sira ito, kundi dahil marami pa itong kayang ibigay. Ito bro, hindi ending. Ito ang bagong simula. Isang simula ng mas masiglang katawan, restored na intimacy, at muling pagkilala kung sino ka talaga sa ilalim ng lahat ng layers ng panahon. Buong buhay mo, inuna mo ang iba. Ngayon, panahon mo naman. Deserve mong maging masaya ulit. Deserve mong makaramdam ng connection. At ang pinakaastig sa lahat, ang journey na to nagsisimula lang sa isang kagat ng prutas. Kung napukaw ka ng mensaheng ito, bro, mag-share ka sa comments ng isang insight o plano mo na gagawin simula ngayon. Sama-sama tayong magsuportahan sa journey na to papunta sa mas may kamalayang, mas makabuluhang pamumuhay.